We entitled our devotion today, Happiness Over Difficulties. Alam niyo ba na anumang sitwasyon po na kinalalagyan po natin, wala pong dahilan para tayo po ay mabuhay sa kalungkutan, depression, or any negative situation. Actually, lahat naman dumadaan talaga sa mga problema at pagsubok. Ang dami pong iba't ibang problema. I know that, no? There are some of you contacting me and sharing your, asking for prayer for your problem, for your situation. Lahat, halos, no? Actually, minsan habang ako po ay nakaupo sa aking sasakyan and I'm looking for those people going to, there, and here, to and fro, no? Ang daming tao. And God spoke to me. Sabi niya, lahat ng yan ay merong dinadalang problema. Marami dyan nakakulong. Nakakulong sa kalungkutan, nakakulong sa mga anumang mga problema sa sakit, problema sa relasyon, problema sa finances. Lahat may problema, no? Yung iba naman ay pinakamalaking problema ay hindi nila nakikita ay yung pong hindi nila alam ang patutunguhan when they die. So, lahat ng tao may problema. Kaya, kailangan nila na makita kung ano ang solusyon sa problemang yan. Pero tayo pong mga mananampalataya, anuman pong mga problema ang dumarating sa buhay natin, we can be happy. So, we need to learn to be happy and joyful in our life. Now, when we overcome, sinasabi kasi natin na siguro kapag na-overcome ko yung problema kong ito, masaya na ako. Siguro pag nabayaran ko na lahat ng utang ko, masaya na ako. Siguro kapag nagkaasawa ako, masaya na ako. Siguro kapag napag-aral ko ng mga anak ko, nakapagtapos na lahat, masaya na. No? Kaya lang kapag nakapag-aral yung mga anak niya, nakapagtrabaho, nag-asawa, nagkaapo, siya na naman ang mag-aalaga sa mga apo. Ano? So, alam mo ba ninyo na habang tayo nabubuhay dito sa mundong ito, paikot-ikot lamang po, hindi po talaga nawawalan ng problema yan. Meron po mga papasok na problema. Kaya kung gusto mo ng walang problema, abay, hindi, wag na mabuhay. Pero alam po ninyo, ang kagandahan po niyan is that kasama natin ang Diyos. Okay? So, whether the problem is trial, or ano man po mga bills na yan, o mga tao, minsan ang pinoproblema ng iba, yung mga kapitbahay nila, yung asawa nila, yung mga anak nila, yung pong mga churchmate nila, kaya ayaw na mag-church kasi may problema niya dun sa church, o kaya may problema siya sa pastor niya, ayaw na niya mag-church, biro mo, pati pastor mo. Yung iba, pati pastor nila, problema nila, no? Yung pastor naman, problema nila yung congregation, problema nila yung leaders, ang dami mga problema, no? So, alam niyo ba na ano mo mga problema yan, ay pwede kang maging masaya. Okay? You can and should be happy before any of the changes or improves. Bago mo pa man makita yung pong solusyon ng problema na kinakaharap mo, pwede kang maging masaya. Kahit hindi pa nakakabayad ng utang, pwede kang maging masaya. Kahit na meron kang nararamdaman, you can choose to be happy. Why? Because the problem is not the problem. Can you write it down? The problem is not the problem. But it's how you look at it. Kasi dapat doon sa problema, hindi of course, the problem is there, but the problem is not the problem. You can see solution in every problem. There is always a solution in every problem. Minsan, mali yung na pipili natin o naiisip natin na solusyon. Kaya kinakailangan natin ng wisdom ng Lord. We need to cast it to the Lord. Lean on to the Lord. Tanungin mo sa Diyos muna. Kasi minsan, sa mga desisyon po natin, sa mga problema, lalong nadadagdagan ng another problem, no?
Kapag tayo po'y lumalakad sa sarili nating solusyon na hindi natin isinasangguni sa Panginoon, akala natin yung ginagawa natin tama, so yung problema, nadagdagan pa ulit ng maling desisyon, another problema. So nadagdagan na naman ng maling problema. So paulit-ulit at nadadagdagan. Kaya ganon, tumatagal, habang tumatagal, bumibigat. Pero ngayon, mga kapatid, kailangan alamin mo kung anong solusyon. Well, in every problem, there is always a solution. Pakisulat nga po ninyo dyan, mga kapatid. In every problem, there is always a solution. So, it is how you look at it. Alam niyo yung mga alagad, nung sila po ay nandoon po sa boat, doon sa bangka. Ayan. Dumating po yung malakas na unos. At binabayo sila ng malalaking mga alon. At pumapasok na po yung tubig doon sa kanilang bangka. At ang sabi po is, ang kanilang bangkay palubog na. So, hindi na nagpapanik sila. Kasama nila ang Panginoon. Si Lord nandoon, nakatutulog doon sa likod ng bangka. So, nagpapanik na sila kasi nakapokus sila sa problema. Nakapokus sila doon sa situation. Alam mo, kapag nakapokus ka sa situation at hindi mo alam ang gagawin, magpapanik ka talaga. Pero, ang focus nila doon po sa tubig. Okay? Pero hindi nila nakita na kasama nila ang merong authority sa anumang sitwasyon sa buhay nila. Kasama nila ang Panginoong Yesus. So, nung hindi na nila kayang solusyonan yung problema nila, papalubog na sila, nagpapanik na sila, yung last option, tumawag sila ngayon sa Panginoon. Sabi, ginising nila, Lord, sabi, lulubog na tayo. Ayan. Ibig sabihin, napansin rin nila ang Panginoon. Alam ba ninyo na, you know the story, no? Tumayo ang Panginoon, pinatigil niya lang. There is authority of Jesus over every problem. Over the water, over the wind, over the situation. So, nung tinawag nila ang Panginoon, sinabi lang ni Lord, peace. Ipinahayag niya ang kapayapaan sa kanyang sa kanilang sitwasyon. At tumigil po ang unos, tumigil ang bagyo, tumigil ang malakas na hangin, tumigil ang nagngangalit na mga alon. Mga kapatid, kasama natin ang Diyos. If you're gonna focus on the presence of Jesus, the presence of God, the presence of the Holy Spirit in your life, and not focus on the problem, don't panic. Just know the authority that God has given you, that when you speak something over your problem, then it will follow. It will be done in the name of Jesus Christ. Kaya nga, don't use your words to identify one by one your problem, but use your words to change the situation, to destroy your problem. Use your word. Anong gusto mo makita sa sitwasyon mo? So si Lord, ang gusto niya makita, kapayapaan. Doon sa nagngangalit na mga alon. Kapayapaan doon sa nagngangalit na hangin. Kasi naapektuhan na sila eh. So the Lord says, peace. So you can say peace to your situation right now. I speak peace all over my family. I speak peace all over my life. I speak peace all over my mind right now. Kasi sa totoo lang, kung bakit ka nagpapanik, wala kang kapayapaan. You don't know what to do. Lalong-lalo na kapag ikaw ay nakasentro sa iyong emotion. Your emotion is the foothold, the inroads, the portal, the house of the enemy to live in your life. Kaya, again, yung mga negative emotions na yan, pagka nanatili sa puso natin, nanatili dito sa mind natin, lalong lalalayan. Dahil dyan po tumatahan
ang kaaway. Diyan tumatahan ang demonyo. Diyan tumatahan ang masamang espiritu. Kaya if you feel like you have hatred, you have jealousy, you have loneliness, you have fear, you have anxiety, you have anger, you have stress, everything, then cast it out. I command every negative emotion, this fear. I command this anxiety. I command this hatred in my heart to go away in the name of Jesus. I rebuke you in the name of Jesus. You must learn to rebuke all of those. And then invite the peace of the Lord. That the peace of God be upon me. Holy Spirit, overflow into my heart. Overflow into my mind. Let your peace be upon me, Lord. Fill me with your love. Fill me now with your love, Lord. I want to experience your brand new love. Ganyan gawin. Kapag ganyan ang ginawa mo, oh, hallelujah. And then you're gonna speak the goodness of the Lord, I tell you. The problem is not the problem. His presence is fullness of joy. Kaya nga po, yun pong sinasabi mo sa Psalms that the presence of God, hindi po yung the presence of God, there is fullness of joy in the presence of God. Hindi po yun ang sinabi, kundi the presence of God is fullness of joy. Once you recognize the presence of the Lord, the goodness of the Lord, the love of the Lord in your life, then joy will overflow. Kagalakan. Kaya, paano ngayon? Magkaroon ng kagalakan over difficulties, recognizing the presence of the Lord in your life. Recognizing the goodness of the Lord in your life. Recognizing that God loves you. Recognizing that the Lord is true to His word. He is faithful to you. He will never leave you. He will never forsake you, my friend. That is the number one, to have happiness and joy over every difficulties in life. No? And you know what? Happiness is not a state of being, but a state of thinking. Hindi po, ang happiness po, hindi po yung hindi natin kayang i-review. It is a state of thinking. Dumarating po ang kalungkutan dahil yan ang iniisip mo, yung mga bagay na nakakalungkot. Those things that people did to you. No? Pero kapag ang iniisip mo naman ay mga pangako ng Diyos, oh, joy will come upon you. Kaya nga yung mga yun talagang mga negative emotion, walang kagalakan doon eh. Sa tingin ninyo yung nakita na ba yun ng tao na puno ng jealousy, yung inggit at saka jealousy, ang saya-saya niya. Nakikita na ba kayo ng taong galit na galit tapos masaya yung mukha niya? Meron ba ganon? Nakikita na ba kayo ng ganon? Tapos nakikita na ba kayo ng yung punong-puno ng problema, yung worriness, hindi niya alam kung saan kukuha ng pambayad ng ganito, pambayad ng gano'n. Tapos yung mukha na puno ng puno ng kagalakan. Meron ba nun? Wala di ba? Nagmamanifest sa mukha kung ano po yung espiritu. Kaya alam po ninyo, yung mga emotion na yan, yung mga negative emotion na yan, ang pangit. Kaya pumapangit ang mukha. Kasi nga, galing sa demonyo eh. Wala namang magandang bagay na galing sa demonyo. Ang pangit niyan. Kaya kapag tinamaan yung isang tao, ay kita mo talaga yung mukha niya pumapangit din eh. Pero kapag you're thinking about God's promises, God's goodness, how much God loves you, you're enjoying the presence of the Lord, wow. Diba? Yung ngiti mo, abot langit. Sabi nga nila, grabe yung ngiti mo, abot langit. Why? You feel heaven in your heart. Because dito mo talaga makikita yung galing sa demonyo, galing sa Diyos. Kaya, in your thinking, ano ngayon ang nasa isipan mo? What are you meditating in your mind? It will reflect in your face. Sa face mo, makikita talaga sa face mo yan. Kaya pag lagi kang nakasimangot, talagang nagmamuscle na nga dito mo sa gitna ng kilay mo sa gano'n eh. Diba? Grabe talaga. Ang hirap, parang mga gano'n, nakakatakot lapitan eh kapag
Tingnan mo yung mga yung napuposes ng masamang espiritu. Ang pangit, di ba? Kasi nga, galing sa pangit na espiritu yun eh. Pero kapag naman ikaw ay puspos ng presence ni Lord, wow, your smile is heaven. Actually, ang smile ng taong puspos ng presence ni Lord ay nakagagaling yan. Diba? Smile pa lang niya, nakakalakas na. Smile pa lang, ay grabe. Nakakalimutan na may problema. No? Oh. Kaya, again, happiness is not a state of being, but a state of thinking. Proverbs 23:7 says, as a man thinks within, so is he. Kung ikaw po ay nag-iisip, paano ka nag-isip? Kaya ano yan eh, you are controlled by what you are thinking. Kaya nga, change your mind. Transform your mind. Magbago na kayo ng pag-iisip, sabi po ng Romans chapter 12, di ba? Magbago kayo ng pag-iisip. So paano, how would we change our mind? Let us fill it with the Word of God. Let us fill it with the promise of God. Let us fill it with many good things. All of God's promises, mga kapatid. Sandali lang, may tumatawag. Kaya pinatay ko lang. So, let us fill it. Glory to God. So, there can be no doubt that a state of mind always leads to a state of being. Kaya kung ano iniisip mo, yun talaga ikaw. Okay? Number 3 is this. Happiness is learned. Pakisulat nga po ninyo dyan, mga kapatid. Happiness is learned. Natututunan mo yan. Pwede kang maging malungkot kung pinili mong maging malungkot. Pwede kang maging masaya kung pipiliin mong maging masaya. At meron nga akong nabasa, ang pagiging masayahin, actually it's in the Bible, no? A merry heart doeth good like a medicine. Nakagagaling yung puso na masayahin. At ito, ang sabi po doon sa part na yon ng Bible is, kung nakagagaling ang kagalakan sa puso, a merry heart doeth good like a medicine. Pero yung kalungkutan daw ay unti-unting namamatay. Ang pusong nabubuhay sa kalungkutan, unti-unting namamatay. Kaya nga po kapag malungkot ng tao, alam mo yung pong mga malulungkot na, negative nang naiisip na. Wala nang magandang naiisip. Kaya kapag meron ka ng kalungkutan, kapatid, know who you are a child of God, cast it out, that loneliness, that negative emotion in your heart. Kasi kapag if you allow it to dwell and you meditate on all of those cause, reason ng kalungkutan mo, ang dami mo ng negatibong naiisip. Hindi ka na makapag-isip ng kung ano ang magandang gagawin mo sa future, hindi ka na makakapagplano ng magandang gagawin mo sa kinabukasan. Bakit? Kasi po, nag-iisip, puro kalungkutan na, negative na lahat. Wala akong ganito, bahala na, masira na kung masira, mamatay na kung mamatay. Yung iba naman, mag-iisip sila, magpakamatay na lang kasi para sa kanila, yun na lang ang pinakamagandang solusyon. Yun na lang yung pinakamagandang gawin para mawala na sa kanila yung kanilang kalungkutang nararamdaman o bigat na kanila pong nararamdaman. Kapatid, that's not of God. It's of the devil. You can learn to be happy. Si Pablo, ang dami niyang mga experiences sa buhay. Pero, you can be happy. Sabi nga ni Pablo, no, in Philippians 4:11, I have learned in whatsoever state I am. Philippians 4:11. I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. Ayan, kapag ka natutunan mong maging kontento sa maraming bagay, sa lahat ng bagay, sa lahat ng sitwasyon, magiging masaya ka. Yung bang makontento kahit na nag-iisa ka, kahit na ikaw ay anumang pagkain meron ka, masaya ka. Ang mahalaga, kasama mo ang Diyos. May pera ka, masaya ka. Wala kang pera, masaya ka. Nasa mga barkada ka, masaya ka. You are with friends, masaya ka.
You're with the family, masaya ka. Nag-iisa ka, masaya ka. Iniwanan ka, masaya ka. You can choose to be happy all the days of your life. Diba? Naglalakbay ka, masaya ka. Kasi kung mayroong kalungkutan, kahit saan ka pumunta, kapatid, wala, hindi mo ma-appreciate ang ganda. You cannot appreciate the beauty of your surroundings, and you cannot even appreciate the goodness of God if there's loneliness in your heart. At sa totoo lamang po, kahit anong ibigay sa'yo, hindi ka talaga magiging masaya. Okay? So, learn to be content. So, how did he learn it? Paano natutunan ni Pablo ang magiging masaya? He gave up trying to fix everything on the outside and embrace God's presence, Christ in him as his source of true happiness. Kapatid, God is the source of true happiness. Can you write it down? Sulat nga ninyo dyan. God is the source of true happiness. Kaya if you detach yourself from God, sa lahat ng ginagawa mo, pag hindi mo isinali ang Diyos, hindi kasama ang Diyos, hindi mo kapartner ang Diyos sa lahat ng ginagawa mo, you can never be happy. Pero kapag kasama mo ang Diyos, oh, glory to God. Kahit nag-iisa ka, may kausap ka eh. Kausap mo ang Panginoon. Again, God is the source of true happiness. And His presence is more than enough riches. His presence is more than enough. You know, wala na eh. Minsan nga ako naalala ko, I'm so, emotional na umiyak talaga ako na. The presence of God is more than everything. It is more than a message. It is more than anything else in this world. It is more than riches. It is more than gold or whatever. And even messages. Ano pang mensahe ang kailangan mo kung ang presence ng Diyos nandiyan na? Alam niyo ba that if you are filled with the presence of God, if you are encapsulated and enveloped with the presence of God is clearly stating something or ministering to you, and He is whispering many, many words that makes you strong. And you are strengthened. Ang daming sinasabi ng banal na Espiritu if you are in the presence of God, and every word of God is life. Doon mo mararamdaman na talagang ang salita ng Diyos ay buhay kapag ikaw ay balot sa presence ng Panginoon. Kaya, kapatid, desire to be filled and encapsulated with the presence of God every day. Okay? And then another one, source of happiness, is see your life as a gift to others. Ang ibig ko sabihin ay ito. Hayaan mong makapagpasaya ka sa iba. Regalo ka sa iba. Yung iba kasi parang pag nakakita, para bang, ano kaya ang makukuha ko dito? Ano kaya mapapakinabang ko dito? Ano kaya ang, alam mo yun? Makukuha ko dito. Kapatid, ganito yan. Ano kaya ang pwede kong maibigay dito? Paano ko kaya mapapasaya tong tao? Diba? So you have to see your life as a gift to others. You are more blessed when you give. Yung pong word na blessed is you are more happy. You are more fortunate when you give than when you receive. Kasi sabi po ng Bible, it is better to give than to receive. Giving brings a far greater blessing than receiving. Kahit malilit na bagay lang. Kahit malilit na bagay lang. Alam niyo naman ang feeling, di ba, kapag kayo po ay nabibigyan. Nagiging masaya kayo. Kaya lang mayroong mga tao na kahit nang binigyan mo, hindi sila they don't know how to appreciate. Alam niyo ba na kapag hindi kayo marunong mag-appreciate sa mga bagay na ibinibigay sa inyo, mapuputol yan. Pero if you know how to appreciate even small things, the more you appreciate, the more you give thanks, the more nadadaloy yan. Diba? The more nadadaloy. At gustong-gusto ng Panginoon yung bumabalik sa Kanya para magpasalamat. So kapag meron kayong natatanggap, you must know how to give thanks. Kahit maliliit na bagay lang. And I'll tell you, lumalaki po yan.
dumadami po yan. Nagmumultiply po yan. So you must know how to say thank you. Wow. Di ba? Ipakita mo naman ang excitement mo. Di ba? Binigyan ka ng asawa mo, binigyan ka ng mga anak mo, binigyan ka ng tatay mo, no? Binigyan ka ng kapitbahay, binigyan ka ng miyembro mo, binigyan ka ng pastor mo, binigyan ka ng mga kaibigan mo, katrabaho mo. Dapat naman ipakita mo yung excitement mo naman. Di ba? Sabi mo ng, wow! I love this! Wow! Thank you so much! Di ba? Hindi yung binigyan ka na eh. Di ba? Binigyan ka. Thank you. Naku, hindi na ano yun. So, susunod, hindi ka nabibigyan nun. Yeah, mga kapatid. Ngayon, kung masaya ka, kasi ganito yun eh, kung masaya po yung tumanggap, mas masaya po yung nagbibigay. Di ba? Kaya, you have to see yourself as a gift to others. Itakda mo ang sarili mo, italaga mo ang sarili mo na maging kagalakan o maging regalo sa iba. Okay? So, again, happiness is a decision. So, the last one is this. Trusting God equals happiness. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nagdudulot ng kagalakan. If you're gonna trust God, you will be happy. Okay? Proverbs 16:20 says, "He who heeds the word wisely will find good, and whoever trusts in the Lord, happy is he." Whoever trusts in the Lord, happy is he. Okay? Happy are those people who put their trust in the Lord. Okay. Trusting God brings happiness. Can you write it down? Trusting God brings happiness. Okay, so thank you so much, everyone. You have to focus into the presence of God in your life because God is with you. You have to fill your mind with the Word of God. And Word of God produces joy and happiness. You're not trying to fix everything on the outside, but you enjoy God's love. Kasi you cannot control what is happening in the outside, my friend. Hindi mo kayang kontrolin yan. Desisyon nila yun eh. Ginawa nila yun eh. Hindi mo sila kayang kontrolin. Kasi kung ang source ng happiness and joy mo eh, yung pong ginagawa ng mga tao dyan sa labas, kapatid, nako, hindi ka magiging masaya. Pero if your joy is in the inside of you, it comes from the love of God, from the promise of God, and God Himself, His promise, His presence, oh, I tell you, your joy will continually overflow. So again, choose to live a life of a gift to others and expect great reward in heaven. Choose to be happy today. Write it down again. I choose to be happy today and forever, all the days of my life. I choose to be happy today and all the days of my life. In Jesus' name, amen and amen.